So, to continue as part of our tribute sa mga sacrifices ng mga different na mga tao dito sa Vietnam during the time of war, nandito tayo ngayon sa The Venerable Thích Quang Du. Siya yung natin. Noong 1963, during the time of war, di ba ang South ay led by the US, and then may ang president nila ay si President Diem, which puppet ng US. And then sa kanyang regime, pamamala, ang lahat ng mga Buddhist temple nagkaroon ng parang discrimination or pang-aapi sa kanila. Lahat ng mga para pinagbawal ang pinagbawal ang pagpa-practice ng Buddhism kasi si President Dim at that time is a Catholic, just like in favor of the US. So si Venerable Thích Quang Du, lagay ko muna to rito. So, yan, continue tayo. So at this very spot, ito nangyari. Diyan sa street na yan, nagbuo siya ng kerosene or something flammable, sinunog niya yung sarili niya at that very intersection. Yan niya sinunog ang sarili niya to protest against sa oppression sa mga monk katulad niya. And then without any parang pain na na-feel niya, nung sinunog niya, natumba na lang siya bigla. Ito siya. Natumba na lang siya, and then parang may miracle na nangyari. Hindi nasunog ang kanyang heart. So although after that kinremate siya, after nung kinremate siya, hindi pa rin nasunog yung kanyang heart. So ang heart niya ngayon ay nakastore, something sacred sa pagoda, and parang meron lang parang festival or na parang pinaparade yung kanyang heart. So diyan nangyari yun. Diyan mismo nangyari. So as part ng ating parang tribute or respect sa mga sacrifices ng mga Vietnamese against oppression. Tapos yung pagkatapos nun, di ba 1963 yon, ituloy na yung kudita, and then natuloy din yung Tet Offensive noong 1968 na pinuntahan natin kanina. And then nag-trigger din yon ng ng worldwide na impact, which mayroon ding isang incident sa US, isa ding parang nagpo-protest against sa Vietnam War. Sinunog niya rin yung kanyang sarili noong 1970, I think 1972 yata siguro na time na yon, during hindi pa natatapos yung war. So something paid off sa kanilang mga sacrifices kahit na ganyan na nangyari, di ba? So along this busy street, so 360 tayo. Ayan, maraming hindi nakakaalam anong history na nangyari dito. So ito magagawin kong part as part ng ating karugtong ng Tet Offensive na lang. Para kasi actually sana gagawin kong parang yung Tet Offensive ay solo video kasi nga puro picture lang nangyari doon. I-continue natin to sa Tet Offensive. Sana exclusive sana yung Tet Offensive as part of our series, pero sasali ko na rito kasi similar naman sila na nangyari doon sa Tet Offensive, sacrifices of Vietnamese people to para paglaban nila yung kanilang anong gusto nilang karapatan nila against sa pangit masabihin pero US oppression or US intervention yung panahon na yon. So anyway, i-end ko tong vlog na to sa mga parang napakabigat na mga pangyayari, parang dark side of Vietnam, and then ito ini-enjoy nila ngayon ng kanilang freedom from any oppression. O naman ang mga Vietnamese. Di ba? Hindi ko sinasabi na dahil nag-embrace sila sa communism or anything. Basta ang nangyari, pinaglaban nila ang kanilang kung anong feel nila na para sa kanila, na makakabuti sa kanila. Anyway, salamat sa pagsama. Don't take me wrong. Wag niyo kong pulayan. Yun lang ang nakita ko at nabasa ko according sa history of Vietnam. So hindi yun pwedeng hindi siya pwedeng baliwalain kung ano man nangyari dito. So, salamat sa pagsama. Please like and subscribe. Please share. Nagustuhan niyo man o hindi, please comment down or thumbs down kung mali yung pinagsasabi ko. Thank you, Papsi and Mama Mamshi. Nako. So much of the dark side of Vietnam. Bukas, may continuous series tayo. Explore naman natin ang Pu Chi Tunnel, which is parang
The resilience of the Vietnamese people of the North, or yung mga Vietcong, sabi nila mga Vietcong, resilience nila in fighting the war or fighting against oppression. Okay, salamat! Bye-bye!